Hello, welcome to um, Virgo Philippines. So, reading to for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Ayan, take only what resonates ha. Hindi to magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Para sa gusto magpa-personal reading, Jeng Tarot Reader, i-search mo na lang siya sa Facebook. Ayan. And, meron din siyang YouTube, guys. Wait lang, guys, kukuha lang ako ng lighter kasi mag-cleanse muna ako bago tayo magsimula. Okay, sorry about that. So, wala akong lighter pala. So, eto na lang po yung gamitin ko pang cleanse, which is yung Tibetan Bell, ano po. So, pahinaan nyo na lang po yung inyong volume kasi medyo magiging maingay po or malakas po yung sounds nito. Okay, so start ka na po. Okay, so simulan ko na po yung reading. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, pa-subscribe na lang po, ano po, and pa-comment. Kahit anong comment, guys, sobrang ma-appreciate ko kasi ano po nagpapakita yun ng suporta sa akin, tsaka natutuwa po akong makita kayo na nagko-comment po. Kahit po heart-heart lang, nagaganahan po akong mag-reading pag may mga nagko-comment. So, start na natin. This is for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter, Virgos. Ano po ang messages sa mga Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter, Virgos? Okay. Yan, meron ka ditong the Sun. Wow. The Sun, the Judgment, and the Two of Swords. Kung ano man yung mga plano mo or mga naging desisyon mo, nakikita natin na magbubunga ito ng maganda, positivity, and success para sa'yo. Kung hindi man ngayon, in the future. Just enjoy whatever you're doing. Huwag mong i-pressure yung sarili mo. I feel like pagdating sa work, sa career, wag yung, alam mo yon, yung may times na nagtatrabaho ka, tapos dapat ine-enjoy mo yung ginagawa mo, tapos pag kailangan mo ng pahinga, sige lang, magpahinga ka lang, and then, sige, trabaho na naman ulit. Yun lang, no? Wag kang masyadong magpaka-pressure. Kasi nakikita natin with the Sun, this is all about enjoyment, and lalo na with the Judgment ito, oh. So, maglibang ka pa rin. Kumbaga, kung ano yung makakapagpasaya sa'yo, gawin mo lang. Kasi dito sa mundo, dapat mabuhay ka ng hindi yung nabuhay ka na nagtatrabaho ko lang all throughout your life. Kailangan nag-i-enjoy ka din, nagiging masaya ka din sa ginagawa mo. And nakikita natin na tiyak na magbubunga ito sa'yo with the 8 of Cups. This is about the future. Okay, and the 8 of Pentacles, ito yung hard work. Ito yung career. And nakikita na, yung iba sa inyo could be something to do with mixing things, ang pagmimix ng mga bagay, kung may kinalaman doon yung work mo, yung career mo, lalo na ito ay magtatagumpay ka dito. Okay? Anything na minimix, maybe you're a bartender, a cook, ayan, nagluluto, or you could also be maybe a fashion designer, something na may mga minimix ka na materials na pinagsasama-sama mo. Then, after mong pagsama-samahin, may makikreate ka na something na maganda. Ayan. Maybe, you could also be a jewelry maker, ganon. If yun yung mga career mo, no, mas tiyak na nakikita natin na magbubunga ng maganda ito sa'yo. With the 5 of Swords, a lot of pag-aaway, diskusyon. 5 of Swords, 5 of Wands, ayan, regarding money, and regarding the people na involved doon.
And regarding dito sa Ace of Swords, which is a new beginning. So, itong nakikita natin dito, might be may mga bagay or may mga tao na makakalaban ka, makakaaway. And, but with the Queen of Cups, nakikita natin yung importansya ng itong mga taong ito sa'yo. They could be family, friends, empleyado or katrabaho na nakikita natin na pwedeng magdulot ng stress or galit sa'yo, especially dito sa Ace of Swords, which is something na sinisimulan mo or sisimulan mo pa lang. But with the Death card, Scorpio energy, it's like I told you, yung choices dito is dalawa. Kung gusto mong ma-enjoy yung trabaho mo or yung career mo or yung negosyo mo, dun ka dun sa brighter side, which is sa halip na isipin mo ito as a career, as a problema, as a stressful energy, isipin mo ito as a something na nag-enjoy ka lang, gusto mo lang gumawa ng art, gusto mo lang maging masaya, 'di ba? Gusto mo lang yung parang nagtutulungan kayo, nagkakaroon kayo ng masayang teamwork, ganun lang. And kasi pag in-stress mo, the Ace of Wands, this is about this new beginning again na pwedeng medyo mas magulo. And work, ganun lang. Gusto mo lang kumita. Hindi magiging maganda yung outcome. No? Hindi magiging maganda yung outcome. Although magiging maganda kasi may money pa rin naman eh. May pera pa rin naman eh. Kaya lang, yung relationship ninyo, nitong mga taong to, yung naaapektuhan. So, mas maganda kung magfo-focus ka dun sa brighter side na wag mong isipin na nakaka-stress, wag mong isipin na nakaka-problema kung ano man ito. Okay? Kasi tiyak na magbubunga ito sa'yo. And then, for some of you with the Two of Swords, maaaring meron ka mga tao na dinidiktihan ngayon kung ano yung dapat gawin. Pero sila pa rin naman yung nakikita natin gumagawa. Maybe may angking kang galing. Pero, sabi ko nga, pwedeng gamitin mo yon na may halong, sabihin na nating pang-uuto in a way. Kasi kung gusto mong gawin ng isang tao yung bagay na gusto mo ipagawa sa kanya, samahan mo ng lambing. Maybe hindi dapat yung mape-pressure yung tao. Kailangan with the Two of Swords, hayaan mo na gustuhin niya yung ginagawa niya by being there for them. Yung nandyan ka lang, nakasama mo sila, pero hindi yung nandyan ka na nai-stress sila kasi nandyan ka. You know what I mean? And gagawin nila yung gusto mo ipagawa sa kanila, pero at the same time, ma-enjoy nila. So, yun yung nakikita natin. Yung company mo or yung tulong mo or yung presensya mo kasama itong mga taong to, kailangan medyo ayusin. Okay, let's move on. Messages pagdating sa love. Wait lang guys. Namali ako ng side ng shuffle. One last shuffle para sa mga Virgos. Pagdating sa love, messages pagdating sa love, you do have your the Hanged Man and the Ace of Cups. If you are single, I am seeing a person na emotionally gusto ka nitong taong to, mahal ka niya, and naghihintay lang siya. I don't know kung hindi mo siya binigyan ng chance or
But anyway, if you're single, someone is coming here, pero naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon. Medyo torpe lang siya, no? But, if you're in a relationship, I can see a lot of patience, a lot of love. At nakikita natin dito na someone who loves you a lot is trying his or her best na wag gumawa ng something na ikalulungkot or ikasasama niya sa'yo or ikagagalit mo. This person is I'm feeling a lot of love mula dito sa taong to. But, sabi ko nga, pwedeng pigil na pigil siya. Pero gusto naman niya yung ginagawa niya na yun, ng pagpipigil na, kasi ayaw rin naman niya na may problema. And, this person wants to give you something, pero sa ngayon, wala siyang maibigay pa. Okay, pero gusto niyang magbigay ng something sa'yo. Siya yung tipo ng tao na mahilig sa gift, mahilig surprise, but maybe for now, wala kasi siya pa na mai-surprise sa'yo. So, you know what I mean? And, if you are dealing with your soulmate or your twin flame, I want to get more messages bago ko sabihin. Two of Wands is here, the Seven of Swords. I feel like may plano itong taong to with the Two of Wands, pero hindi pa maisakatuparan ngayon. I feel like maraming challenges or may mga ginawa siyang hindi maganda sa ngayon, or may nangyayari ngayon sa sitwasyon niya or sa buhay niya na hindi maganda, kaya hindi niya may sakatuparan itong planong to. And this person is like, ang daming emotion, love ka niya, pero at the same time, pwedeng hindi niya may pakita ito sa'yo because I don't know, pwedeng may pagkakalayo or may mga pina-priorities pa ngayon. Ayan, I can see distance, a lot of distance sa inyong dalawa ng taon to. But anyway, what will happen in the near future for you? Ano naghihintay sa near future para sa'yo, Virgo? In the near future for Virgo, you do have your Three of Cups, King of Wands, Ten of Swords, and the Nine of Cups. I'm seeing a person na pwedeng maybe a friend or a person in the past. Nakita tayo ng pag-layo or pag-iwas. I feel like this is a person na pwedeng nasabi mo na sa kanya yung mga plano mo or mga gusto mo mangyari. And some kind of ending ang nangyayari sa inyo in the near future. Yan. And the Nine of Pentacles is here. And the Emperor, I feel like wala kang pakialam actually. Wala kang pakialam because pwedeng ibinigay mo na or sinabi mo na yung mga bagay na kailangan niya or tulong na may tutulong mo sa kanya.
This is you with the Emperor. You're concentrated ngayon sa iyong sariling empire, sa sarili mo, sa sariling buhay mo, sa plano mo, ayun. And then, I can see success sa'yo. And, pero, etong person na ito kasi, I feel like gusto niyang mag-reach out. Pero marami siyang kinakaharap na suliranin ngayon kung bakit hindi niya magawa yon. And you do have here the Queen of Cups, the Star, and the Ten of Cups. Page of Swords is at the bottom of the deck. The Moon, Four of Cups. Yan, masyado kasing naging... I'm seeing a person here na nagkakaproblema pagdating sa kanilang career. Hindi niya kasi ginamit yung kanyang intuition, yung kanyang pakiramdam. And I feel like this person is highly intuitive. Or, I don't know, yung ba sa inyo pwedeng binigyan mo na siya ng advice, like maybe a tarot advice. So, pwedeng maybe may sinend ka sa kanya link or video, tapos sinabi mo sa kanya, oh, ito baka makatulong sa'yo, ganito, ganyan. But this person didn't listen, hindi siya nakinig with the devil. So, kaya siya nagkakaroon ng problema ngayon. Either kasi hindi niya pwedeng ganun na nagbigay ka ng advice sa kanya na may kinalaman sa tarot or what, and then hindi naman siya nakinig, or might be malakas yung kanyang intuition pero hindi niya ginamit. So, I can see problems ahead of this person because may katigasan yung ulo niya. Okay? Naging masyado siyang pabugso-bugso, padalos-dalos, lalo na with the Page of Swords energy. And that is for the future dun sa person na yan. The Ten of Cups is here, so... I'm seeing a part of your family or pwedeng tinuring mo ng pamilya, ganun. Ang parang nalulungkot. Kasi although masaya naman yung relationship mo dito sa mga taong to, pero parang pakiramdam nila marami silang kakulangan. Or gusto nila yung buhay na meron sa inyo na parang gusto niya rin ng ganyan. Parang nagiging inspirasyon or in a way parang naiinggit na rin siya kasi parang gusto niya rin nagkaroon ng parang ng pamilya na ganyan, but wala siyang ganyan. You know what I mean? I'm seeing a mother or father figure. Anyway, in the future, you will be helping a lot of people. Marami kang matutulungan tao. And magagawa mo yun, of course, pag naabot mo na yung pangarap mo. Ito, this is not just like 2 to 3 months. Hindi ganon. This is for like mahabang pagtulong yung nakikita natin. Continuous, tuloy-tuloy. So, maaaring maabot mo tong the Star, which is, let me clarify what's with the Star. Nakikita kasi natin in the future, maraming tao nagugustuhin yung buhay na meron ka. Na of course, pinaghirapan mo yung buhay na yun. And you will reach your dreams. Maabot mo yung pangarap mo. Makakapunta ka doon sa mga bagay na gustong mapuntahan or lugar na gustong mapuntahan. And with the Seven of Wands, this is you. Bago ka makarating doon, marami kang pagsubok. Hindi lang isa, 2 beses. Maraming beses kang babagsak muna. And pwedeng nangyari na yung pagbagsak na yun sa iba sa inyo. Nangyari na in the past. Pero kinaya mo. Naging mas magaling ka. Naging mas matatag ka. Dumami pa na dumami yung tao na sumama sa laban mo. Alam mo yun? And
Dahil nakuha mo yung respeto at itong mga taong to, no, na parang nandyan sa paligid mo ngayon to help you sa journey mo sa buhay, soon enough, mararating mo yung pangarap mo. Like what I've told you, maybe nakikita mo yung sarili mo dati na mataas ang mararating mo. And then time will come, yung taas na yun, talagang mararating mo siya. I mean, ano to ha, if that is you, na nakita mo sa yung sarili mo na time will come, magiging ganito ko, magiging ganyan ako. And then dadating talaga yun, time na yun. So, believe in yourself. Okay? I'm seeing someone na hindi umaalis lagi sa tabi mo. A person, maybe a friend, a best friend, a friend, or someone, hindi ko nakikita nga alis siya. Dadating yung point na marireach mo yung pangarap mo, na dyan pa rin siya. Okay? And pwede maging parte siya nun. Thank you for watching. I love you all, and bye-bye.